Pirmahan mo na itong divorce papers. May 150 milyong piso na sa account mo. Ituring mo na lang bayad para sa maayos na paghihiwalay natin. Ito ang bumungad sa akin mula sa asawa kong si Mateo de Villa, isang kilalang business tycoon. Ilang sandali matapos kong malaman na kambal ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Ang dahilan niya, mayroon daw siyang relasyon sa kanyang sekretarya. Idinagdag pa niyang nagpa-vasectomy siya 1 taon na ang nakalipas, kaya't pinagdududahan niya ang pagiging tapat ko. Ngunit may isang lihim siyang hindi alam. Ang mga batang nasa sinapupunan ko ang tanging dugong de Villa na magpapatuloy sa kanilang marangal na angkan, isang bagay na matagal na niyang inaasam. Nang araw na iyon, kinuha ko ang 150 milyon at naglaho na parang bula. At pagkalipas ng 5 taon, bumalik ako hindi bilang ang babaeng kanyang iniwan, kundi isang taong tinitingala ng lahat, handang ipatikim sa kanya ang pait ng pagsisising habang buhay. Kabanata 1. Ang pagbasag ng pangarap. Ang pasilyo ng OB-GYN Clinic sa St. Luke's Medical Center ay laging puno ng ingay at sigla, ngunit para sa akin, para akong nasa gitna ng isang malamig at tiwangwang na isla. Hawak-hawak ko ang isang piraso ng papel na mainit-init pa mula sa printer, ang resulta ng aking ultrasound. Ang mga salitang twin pregnancy, nakasulat sa makapal at itim na tinta, ay tila isang mabigat na selyo ng aking tadhana. Hinaplos ko ang aking tiyan, kung saan tahimik na nagsisimulang mabuo ang dalawang buhay. Isang halo ng pagkamangha at takot ang gumapang sa bawat himaymay ng aking pagkatao. 3 taon. 3 taon kong pinakahihintay ang sandaling ito. Hindi na mabilang ang dami ng mapapait na halamang gamot na ininom ko, ang masasakit na tingin ng pamilya de Villa tuwing may pagtitipon, at ang mga gabing lumuluha ako sa pag-aasam. Nang akmang hihinga ako ng malalim upang pakalmahin ang sarili, biglang tumunog ng malakas ang cellphone sa loob ng bag ko. Mateo, ang pangalang lumitaw sa screen. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nagkataon lang ba? O baka naman naramdaman niyang may maganda akong balita. Isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ko. Sinagot ko ang tawag, nanginginig ang kamay, at sinubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Hello, hon? Mula sa kabilang linya, walang bati, tanging kaluskos lamang ng mga papel at ang malamig na boses ni Mateo na parang estranghero. Papunta na riyan ang abogado natin. Maglaan ka ng oras mamayang hapon para pirmahan ang mga dokumento. Pinirmahan ko na ang divorce papers at malinaw na rin ang hatian ng ari-arian. Basahin mo na lang at pirmahan. Natigilan ako sa gitna ng pasilyo na para bang mga pako ang aking mga paa. Sa paligid, naririnig ko ang masayang tawanan ng mga mag-asawang magkaakbay, papalabas at papasok ng mga silid. Ang kanilang kaligayahan ay tila matutulis na karayom na tumutusok sa aking pandinig. Nanuyo ang aking lalamunan. Anong sinasabi mo? Divorce? Bakit ngayon pa? Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula kay Mateo. Isang tunog ng pagkainip na naging pamilyar sa akin sa nakalipas na 6 na buwan. Elena, matatanda na tayo. Tapusin natin to ng may dignidad. Alam kong nahirapan ka sa loob ng 3 taon, kaya hindi kita palalabasin ng walang dala. Nagdeposito ako ng 150 milyong piso sa personal account mo. Ituring mo na lang yang kabayaran para sa kabataan mong sinayang sa akin, at bayad na rin para manahimik ka tungkol sa mga gawain ko. Pwede ka pang manatili sa bahay natin sa Forbes Park ng 1 buwan para makahanap ka ng malilipatan. Pagkatapos, isauli mo na ang mga susi. 150 milyong piso, isang halagang kayang bumuhay ng marangya sa isang ordinaryong tao habang buhay. Ngunit nang manggaling ito sa bibig ng lalaking minsan kong minahal, naramdaman ko ang sukdulang pagiging kahabag-habag. Ang 3 taon ng buhay ko bilang asawa, manugang at tapat na katuwang ay tinumbasan lamang ng mga numero.
Tumingin ako sa ultrasound photo na unti-unti nang nalulukot sa aking mga kamay. Ang mga luha ko'y tila bumabalik papasok sa aking puso. Pilit kong pinatatag ang aking boses para sa huling tanong. 3 taon para sa 150 milyon. Ang laki pala ng halaga ko sa iyo. Anong dahilan, Mateo? Dahil ba hindi kita mabigyan ng anak o dahil kay Sandra, ang sekretarya mo? Ilang segundong katahimikan ang namayani. Sa nakabibinging katahimikan na iyon, rinig na rinig ko pati ang ihip ng hangin sa siwang ng bintana. Naiintindihan ako ni Sandra, maikling sagot ni Mateo, walang bahid ng pagsisisi. Alam niya kung anong kailangan ko. Marunong siyang damayan ako sa stress ng trabaho. Pero ikaw, Elena, masyado kang walang buhay. Para kang isang magandang painting na nakasabit sa dingding maganda sa simula pero nakakasawa kapag laging tinitingnan. Tama na to. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Gusto kong sumigaw. Hindi ako walang buhay. Dito sa sinapupunan ko, dinadala ko ang mga anak mo. Kambal sila, alam mo ba? Ngunit bago pa man lumabas ang mga salita sa aking bibig, isang malambing na boses ng babae ang tumagos sa linya na parang patalim. Babe, bagay ba itong navy blue na necktie sa isusuot kong suit mamaya sa dinner? Halika nga, tingnan mo. Boses ni Sandra. Ang dating magalang na boses na naguulat ng schedule ni Mateo ay ngayoy puno ng paglalambing at pag-aari sa pribadong espasyo ng aking asawa. Nanghina ang braso kong may hawak sa telepono. Matagal na palang tapos ang lahat, ako na lang ang tangang hindi nakakaalam, walang imik kong pinatay ang tawag. Tumingin ako sa aking tiyan at bumulong sa 2 buhay na hindi pa man isinisilang, patawad, mga anak, 150 milyon. Sige, kung pera lang ang paraan mo para putulin ang lahat, tatanggapin ko, pero ang tungkol sa inyo, mga anak ko, habang buhay mong hindi malalaman. Kabanata 2. Ang Gintong Hawla. Nang hapong iyon, ang aming mansyon sa Forbes Park na natatakpan ng manipis na hamog mula sa kalapit na golf course ay tila mas malamig kaysa dati. Pumasok ako sa bahay at, gaya ng nakagawian, naghanda ng hapunan kahit alam kong wala namang kakain nito. Sa ibabaw ng mahabang lamesang gawa sa imported na nara, unti-unting lumamig ang kare-kare at crispy pata, mga paborito ni Mateo. Ang namuong sebo sa ibabaw ng pagkain ay tila salamin ng aking kalagayan. Ang malawak at malungkot na bahay na ito ay kailanman hindi ko naramdamang isang tunay na tahanan. Ito'y isang marangyang gintong hawla na kumulong sa aking kabataan. Eksaktong 7:00 ng gabi, narinig ko ang pamilyar na ugong ng makina ng sasakyan. Pumasok si Mateo, suot pa rin ang kanyang mamahaling business suit, ngunit ang mga mata niya'y walang bahid ng anumang pagtingin sa akin bilang asawa. Hindi niya pinansin ang hapagkainan o ang pagkaing 2 oras kong pinaghirapan. Dumiretso siya sa coffee table sa sala at inilapag ang isang makapal na folder at isang stamp pad. Pirmahan mo na, nariyan ang ballpen. Utos niya habang tinitingnan ang kanyang Rolex na parabang may hinahabol na importanteng pulong. Kinuha ko ang mga dokumento. Bawat sugnay ay kasing ikli at kasing lamig ng kanyang estilo sa negosyo. Tiningnan ko ang lalaking minsan kong minahal at hinangaan. Ngayon, isa na siyang ganap na estranghero. Ibinaba ko ang mga papel at sinubukang kumapit sa huling hibla ng pag-asa. Mateo, mahina ngunit malinaw kong sabi, ganito na lang ba talaga tayo? Paano kung sabihin kong buntis ako? Hindi mo ba pag-iisipan ulit? Nagantay ako, pinipigil ang aking hininga, umaasang makakita ng kahit katiting na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit ang reaksyon ni Mateo ay tuluyang dumurog sa akin. Tiningnan niya ako nang may paghamak at tumawa na parang nakarinig ng pinakanakakatawang biro sa buong mundo. Binuksan niya ang kanyang attache case at inihagis sa harap ko ang isa pang medical file. Tigilan mo na, yang pag-arte mo, Elena.
Gusto ko sanang protektahan ang dignidad mo, pero dahil ginagamit mo pa ang bata para kumapit, kailangan ko nang maging prangka. Bawat salita niya'y may diin. 1 taon na ang nakalipas. Pagkatapos kong makita ang mga kaibigan kong namomroblema sa pag-aaway ng mga anak nila sa mana, palihim akong nagpa-vasectomy. Malinaw ang sinabi ng doktor, imposibleng magkaanak ako sa natural na paraan. Kaya kung buntis ka nga, kaninong bastardo yan? Huwag mong sabihing may kinakamakang iba habang nakatalikod ako. Tulala kong tinitigan ng medical record. Sumasayaw ang mga letra sa aking paningin. Ang petsa sa dokumento ay eksaktong 1 taon na ang nakalipas sa panahong iyon. Araw-araw pa akong umiinom ng pamparegla, nagdarasal sa baklaran at nag-aantay sa kanyang pag-uwi. Yun pala ang dahilan kung bakit iniiwasan niya ako at laging nasa business trips. Hinarangan niya ang sarili niyang kakayahang magkaanak para protektahan ang kanyang yaman at ihanda ang aming paghihiwalay. At ngayon, ginagamit niya ang karumal-dumal na lihim na iyon para palabasin akong isang masamang babae. Ang sakit ay napalitan ng matinding galit at pandidiri. Ang lalaking nasa harap ko ay naging katawa-tawa at nakakatakot sa aking paningin. Masyado siyang naniwala sa kanyang mga kalkulasyon, kaya't hindi niya naisip na mayroong mga pambihirang kaso sa medisina. Maaaring pumalpak ang operasyon, ngunit hindi ko na ipapaliwanag para saan pa, kung wala ng tiwala, para lang pagdudahan niyang sinuhulan ko ang doktor o pilitin akong ipalaglag ang mga anak ko. Huminga ako ng malalim at nilunok ang aking mga luha, ang natitirang dignidad sa akin bilang isang reyes na mula sa isang marangal ngunit naluging pamilya, ay hindi ako hahayaang magpakita ng kahinaan. Walang pag-aalinlangan kung kinuha ang ballpen at buong diin na pinirmahan ang aking pangalan. Sige, pipirmahan ko. Salamat sa 150 milyon. Itinaas ko ang aking ulo at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang boses ko'y kasing lamig ng yelo. At tandaan mo ang sinabi mo ngayon, na hinding-hindi ka na magkakaanak. Sana, darating ang araw, hindi mo pagsisihan ang kawalan mo ng puso. Kumunot ang kanyang noo, kinuha ang mga dokumento at isinilid sa kanyang bag. Ang pera ay papasok sa account mo sa loob ng 24 oras. Paalam. Tumalikod siya at lumabas nang hindi man lang lumingon. Kasabay ng malakas na pagkalabog ng pinto, naiwan akong mag-isa sa bilangguan ng katahimikan. Napaupo ako sa malamig na sahig, yakap-yakap ang aking tiyan. Doon, tuluyan nang bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ibinulong ko sa 2 buhay sa loob ko. Mga anak, patay na ang tatay ninyo. Mula ngayon, tayong 3 na lang ang magdadamayan. Pangako, si Mama ay mabubuhay para sa sarili niya at para sa inyo. Nang gabing iyon, dala ang isang maliit na maleta. Tinalikuran ko ang mansyon at ang 3 taon ng aking matamis at mapait na kabataan. Malamig ang hangin, ngunit hindi kasing lamig ng aking puso. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ko nang isang mamahaling sedan ang huminto sa harap ko. Bumaba ang bintana at nakita ko ang mukha ni Sandra na may makapal na makeup. Isang ngiting may halong awa at tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ma'am Elena, nagmamadali ka yata? Sana nagtagal ka pa ng kaunti. Bumaba siya ng sasakyan, suot ang isang mamahaling damit na tiyak na regalo ni Mateo. Inikutan niya ako na parabang tinitingnan kung mayroon akong kinuha na hindi sa akin. Alam mo ma'am, 150 milyon ay sobra-sobra na para sa isang asawang walang silbi na tulad mo. Ngayong nakuha mo na ang pera, maglaho ka na ng tahimik, huwag ka nang magpapakita kay Mateo. Ayaw na ayaw niya sa mga babaeng desperada. Sa halip na magalit, natawa na lang ako. Isang kerida na nagtuturo sa legal na asawa kung paano kumilos. Huwag kang mag-alala, kalmado kong sagot. Hindi ko pinupulot ang basurang tinapon ko na. Sana lang, mas matagalan mo siyang hawakan kaysa sa akin. Iniwan ko siyang natigilan
at walang lingon likod na naglakad palayo, hila-hila ang aking maleta. Kabanata 3. Ang pamana ni Lola. Pagdating ko sa hotel, bago pa man ako makahiga, tumunog na naman ang cellphone ko. Si Mama, "Hello?" Bago pa man ako makapagsalita, isang matinis na sigaw ang sumabog mula sa kabilang linya. "Hayop ka! Totoo bang pinirmahan mo ang divorce papers? Bakit ka ba ganyan katanga?" Napapikit ako. "Ma, pagod na pagod po ako." "Pagod? Anong pagod?" Putol niya sa akin. "Alam mo ba kung gaano kayaman ang pamilyang yan? Paano na ang utang ng papa mo ngayong hiwalay na kayo? Kahapon lang, nandito na naman ang mga Bombay, sinisingil ang 2 milyon. Wala ka bang pakialam sa pamilya mo? Bumalik ka ngayon din." Lumuhod ka sa harap ni Mateo at magmakaawa. Tumulo ang mainit na luha sa aking mga pisngi. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko, sa sakit na dinadala ko. Sa mata nila, ako'y isang makina ng pera, isang produktong ipinagbili para bayaran ang utang ng pamilya. Mapait akong napangiti. "Ma, kadarating ko lang po sa hotel. Kahihiwalay ko lang. Nasasaktan din po ako. Pera ang pinaka-importante. Kung walang pera, lupa ba ang kakainin natin?" Sigaw niya. "Bahala ka sa buhay mo. Humanap ka ng paraan para mabayaran ang utang ng papa mo. Kung hindi, kalimutan mo nang may pamilya ka." Tahimik kong pinatay ang tawag at binlock ang numero nilang lahat. Napatunayan ko na kung minsan mas masakit pa ang kalupitan ng sariling pamilya kaysa sa pagtataksil ng iba. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula sa abogado ng lola ko sa ina na pumanaw 3 buwan na ang nakalipas. Nagkita kami sa isang maliit at lumang kapihan sa Intramuros. Ibinigay niya sa akin ang isang makapal na sobre at isang susi ng safety deposit box. "Ito ang huling habilin ng lola mo," sabi ng matandang abogado. "Alam niya kung anong klaseng tao ang mga magulang mo, kaya't ilang taon na niyang palihim na inililipat ang kanyang mga ari-arian. Hindi pera ang iniwan niya, kundi ang 60% share sa Manlilikha o kampo, ang paggawaan ng palayok na itinatag niya sa Pampanga." Binuksan ko ang sobre. Sa loob, naroon ang mga dokumento at isang sulat kamay mula sa aking lola. "Elena, apo ko, alam kong darating ang araw na kakailanganin mo ng kanlungan. Ang mga magulang mo'y sakim at ang asawa mo'y mapagkwenta. Ngunit ang lupa, apo, hinding-hindi ka tatraydurin. Ipinapamana ko sa iyo ang paggawaan sa isang kondisyon. Mamuhay ka ng may dangal at paninindigan. At kung sakaling magkakaroon ka ng anak, ipamana mo sa kanila ang apelidong Ocampo at panatilihin ninyong buhay ang diwa ng ating sining." Tumulo ang aking mga luha sa papel. Kahit malayo, laging nakabantay at nag-aalala sa akin si Lola. Kahit sa kanyang pagpanaw, inihanda niya ang aking kaligtasan. Ang mana mula sa kanya, kasama ang 150 milyon mula kay Mateo, ang naging pundasyon ko para maging isang nagsasariling babae. Binigyan ako nito ng layunin at lugar na matatawag kong akin. Mahigpit kong hinawakan ang susi. "Lola, gagawin ko po. Pangako, magiging maayos po ang buhay ko. Palalakihin ko ng tama ang mga anak ko para hindi ako maging kahihiyan sa inyo." Kabanata 4. Ang simula sa Pampanga. Lumipas ang 2 araw, pumunta ako sa ibang ospital para kumpirmahin muli ang aking pagbubuntis. Nang marinig ko ang malakas na tibok ng puso ng 2 sanggol sa ultrasound, lahat ng aking pagod at alalahanin ay naglaho. "Doktora," tanong ko sa mabait na doktora, "nagpa-vasectomy po ang dati kong asawa 1 taon na. Paano po nangyaring nabuntis ako?" "Hija," paliwanag niya, "walang 100% sa medisina. Epektibo ang vasectomy, pero may maliit na tsansang pumalpak ito. Minsan, may proseso na tinatawag na recanalization kung saan kusang nagdudugtong muli ang mga daluyang pinutol. Pambihira ito, 1 sa 1,000 kaso, pero nangyayari." Mapait akong napangiti. Ang pambihirang tsansang iyon ang naging dahilan para akusahan akong taksil at palayasin.
Gusto kong kunan ng litrato ang resulta at ipadala kay Mateo para patunayan ang aking kawalang sala, ngunit natigilan ako. Maaalala ko ang mapanghusgang mga mata niya. Maniniwala ba siya? O iisipin niyang pineke ko ang mga dokumento? O mas malala, kung maniwala siya, ano ang gagawin niya? Baka kunin niya ang mga anak ko at palakihin sa ilalim ng isang madrastang tulad ni Sandra. Hindi ko iyon papayagan. Pinunit ko ang ultrasound photo at itinapon. Patawad mga anak, hindi ko kayo gagamitin para sa aking paghihiganti. Kayo ang regalo sa akin, hindi kasangkapan. Nagplano akong maglaho. Nagpalit ako ng numero, pinutol ang lahat ng koneksyon sa nakaraan. Gagamitin ko ang pera para magtayo ng bagong buhay, malayo sa anino ni Mateo de Villa. Ang manlilikha o kampo ay nasa dulo ng isang kalyeng may mga pulang ladrilyo sa isang bayan sa Pampanga. Amoy lupa at abo mula sa pugon ang sumalubong sa akin. Sa gitna ng patio, isang lalaki ang nakaupo sa harap ng potter's wheel. Ang mga kamay niya ay sanay na humuhulma sa isang kimpal ng putik. Nang marinig niya ang aking mga yapak, itinaas niya ang kanyang ulo. Mayroon siyang matipunong mukha at mga matang kalmado na parang lawa. Napatingin siya sa bahagyang umuumbok kong tiyan. Sino po sila? Sarado po ang pagawaan ngayon. Ako si Elena Reyes Ocampo, apo ng dating may-ari. Nandito ako para pangasiwaan ang pagawaan ayon sa habilin ng lola ko. Nagulat ang lalaki at dali-daling tumayo. Kayo po pala ang apo ni Ma'am. Ako po si Marco Aguilar. Dati po akong disipulo ni Ma'am at ako na po ang nangangalaga rito. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala. Pero Ma'am, buntis po kayo. Mahirap at malikabok po ang trabaho rito. Umiling ako. Gusto kong matuto, Marco. Mula sa pagpili ng lupa hanggang sa paghuhurno. Gusto kong marinig ng mga anak ko ang paghinga ng lupa, hindi ang buntong hininga ng ina nila. Nagulat si Marco sa aking determinasyon. Tumango siya. Kung ganoon po ang desisyon ninyo, pero hindi po biro ang trabahong ito. Nagsimula ang buhay ko bilang isang magpapalayok. Si Marco ang naging mahigpit, ngunit mapagkalingang guro ko. Nagkapaltos ang aking mga kamay, nanakit ang aking katawan. Ngunit sa tuwing nakikita kong nagkakaroon ng hugis ang aking mga likha, nakakaramdam ako ng kakaibang saya. Laging nandyan si Marco. Tahimik siyang nagbabantay. Tinutulungan ako sa mabibigat na bagay at pinapaalalahanan akong magsuot ng maskara. Kapag sinusumpong ako ng morning sickness, tahimik niya akong dinadalhan ng mainit na salabat. Hindi siya nagtanong tungkol sa ama ng mga anak ko o sa nakaraan ko. Ang presensya niya ay parang isang maliit na sigang nagpapainit sa aking malamig na kaluluwa. Kabanata 5. Ang peking himala at ang tunay na trahedya. Habang payapa akong namumuhay sa Pampanga, isang komedya naman ang nagaganap sa Maynila at ang bida ay si Mateo. Inanunsyo ni Sandra na buntis siya. Noong una, hindi naniwala si Mateo dahil sa kanyang vasectomy, ngunit si Sandra ay isang magaling na aktres. Tahimik niyang inilapag sa mesa ni Mateo ang isang peking resulta ng DNA test na ginawa habang nasa sinapupunan pa ang sanggol na nakuha niya sa pamamagitan ng pagsusuhol sa isang doktor. Alam kong hindi ka naniniwala, umiiyak niyang sabi. Pero anak mo to, Mateo. Kung ayaw mong kilalanin, palalakihin ko siyang mag-isa. Ang mga buwayang luha na iyon ay tuluyang bumulag sa rason ni Mateo. Niyakap niya si Sandra at naniwalang isang himala ang nangyari. Ang lalaking naging napakalupit sa akin ay naging bulag sa pag-ibig. Nagkaroon ng isang marangyang pagdiriwang sa Shangri-La at The Fort. Ipinagmalaki ni Mateo sa buong mundo na magiging ama na siya. Si Sandra, suot ang isang kumikinang na gown, ay reyna ng gabi. Nalaman ko ang balita sa Facebook. Habang nagpapahinga sa pagawaan, may putik pa sa aking mga kamay. Habang tinitingnan ko ang larawan ni Mateo na masayang nakayakap kay Sandra, hindi ako nakaramdam ng selos o sakit, awa. Naaawa ako sa lalaking minsan kong naging asawa.
Nagpapalaki siya ng anak ng iba habang itinatrato na parang reyna ang isang manloloko. May problema po ba, ma'am? Tanong ni Marco. Ibinaba ko ang cellphone at ngumiti. Wala, nanonood lang ako ng isang murang komedya. Hinaplos ko ang aking tiyan. Ito ang tunay na himala, Mateo, ang tunay mong dugo, ngunit wala kang karapatang malaman. Hayaan siyang mabuhay sa kanyang kasinungalingan. Iyon ang kabayaran sa kanyang kataksilan. Kabanata 6, ang sigwa. Ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nagpipinta ako sa isang banga, isang magulong ingay ang narinig ko mula sa tarangkahan, ang mga magulang ko. Kasama nila ang isang lalaking mukhang taga-private investigator. Nang makita ni Mama ang malaki kong tiyan, sumugod siya. Aba, ang galing mong magtago! Habang kami naghihirap at nalulunod sa utang, nagpapakasarap ka rito. Si Papa, lasing at amoy alak, ay hinampas ang mesa. Pinalaki ka namin, pinag-aral, tapos ganito ang isusukli mo? Ang kapatid mo, pinagbabantaan ng puputulan ng kamay ng mga pinagkakautangan niya. Wala kang kwentang ate. Kinuha ko ang isang maliit na kwaderno kung saan nakalista ang lahat ng perang ipinadala ko sa kanila sa loob ng 3 taon. 6 na milyon. 6 na milyon po lahat ang naibigay ko na. Ano ang 6 na milyon sa isang asawa ng De Villa? Singhal ni Mama. Alam naming nakakuha ka ng 150 milyon. Ibigay mo sa amin ang 100 milyon. Pambayad utang ng kapatid mo at para sa amin. Ma, umiiyak kong sabi, anak niyo rin po ako. Buntis ako. Kailangan ko rin po ng pera para sa mga anak ko, mga apo ninyo. Wala akong apo na iba ang apelyido, sigaw ni Papa, at akmang sasampalin ako. Ngunit isang matigas na kamay ang pumigil sa kanya. Si Marco. Huminahon po kayo. Tay, sabi niya, ang boses ay mababa ngunit may bigat. Kung gagawa po kayo ng gulo rito, tatawag po ako ng pulis. Kumuha ako ng isang ATM card mula sa aking bag. Mayroong 3 milyon dyan. Iyan na po ang huli. Bayad na po ako sa pagpapalaki ninyo sa akin. Huwag na po kayong babalik. Kinuha ni Mama ang card. Walang utang na loob, sigaw niya habang paalis sila. Naiwan akong tulala at napaupo sa lupa, umiiyak sa tabi ko. Tahimik na nakatayo si Marco. Ang kanyang presensya ang tanging naging sandalan ko sa magulong hapong iyon. Kabanata 7, ang apoy ng inggit. Si Sandra pala ay hindi isang simpleng babae. Nang malaman niya kung nasaan ako, inakala niyang may plano akong guluhin ang buhay niya. Isang gabing malakas ang ulan at kulog, naamoy ko ang nasusunog. Ang bodega kung saan nakatago ang mga mahahalagang materyales at ang kuwadernong naglalaman ng mga sikretong formula ni Lola sa paggawa ng glaze ay nagliliyab. Sunog! Marco, sunog! Sigaw ko. Tumakbo kami pareho palabas, ngunit huli na ang lahat. Malaki na ang apoy. Huwag kang lalapit, Elena. Delikado, ngunit hindi ako nakinig. Nandoon ang pamana ni Lola. Akmang tatakbo ako papasok nang mas mabilis si Marco. Tinulak niya ako palayo at siya ang sumuong sa nagngangalit na apoy. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas siya mula sa maitim na usok, yakap-yakap ang nasusunog na kahoy na baul. Nasunog ang kanyang damit at ang isang braso niya ay namumula sa paso. Okay lang, nakuha ko. Naamoy ko ang gasolina. Alam kong hindi ito aksidente. Si Sandra, siya lang ang may kayang gumawa ng ganito. Gusto niya akong tuluyang sirain. Kinabukasan, idineklara ng mga pulis na faulty wiring ang sanhi. Hindi na ako pwedeng manatili rito. Masyadong malapit ang Pampanga sa Maynila. Ibenta na natin ang lupa, Marco, sabi ko sa kanya habang ginagamot ang kanyang paso. Hindi ko kayang protektahan ang lugar na ito. Lilipat ako sa Palawan, may kakilala ako roon. Pwede tayong magsimula ulit. Marco, gusto mo bang sumama? Bibigyan kita ng 20% share sa bagong pagawaan. Walang pag-aalinlangan siyang sumagot. Kahit saan, basta't may lupa akong mahahawakan.
At paano mo kakayanin mag-isa ng ganyan ang kalagayan mo? Sasama ako. Sa isang maulang hapon, iniwan namin ang Pampanga, dala ang nasunog na baul at isang maliit na pag-asa. Kabanata 8. Ang pagsilang sa paraiso. Sa isang liblib na burol sa Palawan, umupa kami ng isang lumang farmhouse. Mahirap ang simula. Muling nagtayo si Marco ng pugon. Ako na may gumagawa ng mga disenyo. Ang malamig na klima ay nagpalala sa pananakit ng aking mga kasukasuan. May mga gabi na ang kalungkutan ay muling bumabalot sa akin. Si Marco, laging nariyan, pero pinapanatili ang distansya. Gabi-gabi, nagiiwan siya ng isang palangganang may maligamgam na tubig at herba sa labas ng pinto ko. Para po, yan sa pamamaga ng paa ninyo. Sa umaga, laging may mainit na lugaw o taho sa lamesa. Marco, bakit mo ginagawa to? Tanong ko minsan. Utang na loob ko po ang buhay ko sa lola ninyo, sagot niya. At hinahangaan ko po ang katatagan ninyo. Ang pagtulong sa inyo ay paraan ko na rin ng pagbabayad ng utang na loob. Nang nasa 8 buwan na ako ng pagbubuntis, sinabi ng doktor na mataas ang tsansa ng premature birth. Ngunit abala kami sa unang batch ng order na ipapadala sa Japan. Isang hapon, habang tinitingnan ang mga bagong hurnong palayok, isang matinding sakit ang naramdaman ko sa aking puson. Pumutok ang panubigan ko. Marco, yung mga bata, iyon lang ang nasabi ko bago ako mawalan ng balanse. Nataranta si Marco. Binuhat niya ako, isinakay sa luma nilang truck at humarurot papunta sa pinakamalapit na ospital. Sa sobrang sakit, napakapit ako sa braso niya hanggang sa magasgasan ito. Sa gitna ng aking paghihirap, isang pangalan ang hindi sinasadyang lumabas sa aking bibig. Mateo, ang sakit. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Marco, pero sinubukan niya pa ring pakalmahin ako. Kayanin mo, Elena. Malapit na tayo. Sa ospital, sinabi ng doktor na kailangan ng emergency C-section. Nasaan ang guardian ni Elena Reyes Ocampo? Kailangan ng pumirma sa consent form, sigaw ng nurse. Si Marco, pawisan at puno pa rin ng putik, ang kumuha ng papel. Sa ilalim ng guardian, walang pag-aalinlangan niyang isinulat ang kanyang pangalan at pinirmahan. Kapatid niya po ako, sabi niya sa doktor. Pakiusap, iligtas ninyo silang 3. 4 na oras na parang habambuhay. Hanggang sa marinig ko ang pinakamagandang tunog sa mundo, iyak ng isang sanggol at isa pa. Nang magising ako, nakita ko ang 2 anghel sa incubator. Isang lalaki, isang babae. Katabi ko si Marco, may ngiti sa kanyang pagod na mukha. Congrats, Elena. Kamukha ng tatay yung lalaki at kamukha mo naman yung babae. Tiningnan ko ang anak kong lalaki, ang matangos na ilong, ang malapad na noo, kopya ni Mateo. Welcome to the world, mga anak ko, umiiyak kong sabi. Ikaw si Miguel at ikaw naman si Sofia. Kabanata 9, 5 taon. 5 taon ang lumipas. Ang mga sugat ay naghilom at ang sakit ay naging isang malayong alaala. Sina Miguel at Sofia ay 5 taong gulang na. Si Miguel ay tahimik at malalim tulad ng kanyang ama. Si Sofia naman ay masayahin at madaldal tulad ng isang munting ibon. Ako, hindi na ako ang dating sunod-sunurang Elena. Ako na si Elena Ocampo, isang kilalang ceramic artist. Ang aming brand, ang Hobby, ay naging sikat sa mga mayayaman at kolektor dahil sa kakaibang ganda nito, lalo na ang misteryosong asul-berdeng glaze na muli kong natuklasan mula sa mga formula ni Lola. Si Marco, nanatiling anino sa aking tabi. Higit pa sa kasosyo, siya ang naging tatay ng aking mga anak. Tinuruan niya si Miguel na magpalipad ng saranggola at si Sofia na magtanim ng bulaklak. Mama, sabi ni Tito Marco, magka-camping daw kami sa Sabado. Masayang balita ni Sofia. Tumingin ako kay Marco at isang alon ng pasasalamat ang bumalot sa akin. Sa loob ng 5 taon, hindi siya humingi ng kahit ano. Naghintay lang siya.
Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon para lumahok sa isang malaking art exhibit sa Maynila. Isang malaking pagkakataon para sa habi. Ngunit nangangahulugan din ito ng pagbabalik sa siyudad na puno ng mapapait na alaala. Huminga ako ng malalim. Oras na para harapin ang nakaraan. Kabanata 10. Ang muling pagtatagpo. Ang gabi sa Ayala Museum ay puno ng mga kilalang tao sa sining at negosyo. Nakatayo ako sa isang sulok, pinagmamasdan ang mga taong humahanga sa aking koleksyon na pinamagatang pagbangon. Suot ko ang isang modernong Filipiniana na gawa sa berdeng velvet at ang buhok ko'y nakapusod gamit ang isang panuksok na gawa sa seramika na ginawa mismo ni Marco. Wala na ang bakas ng babaeng walang tiwala sa sarili. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakita ko si Mateo. Kasama niya si Sandra na nakakapit sa braso niya na parabang isang mamahaling bag. Huminto sila sa harap ng paborito kong obra, ang ina at anak, isang eskulturang nagpapakita ng isang inang mahigpit na yumayakap sa kanyang sanggol. "Babe, ang ganda nito. Bidding starts at 20 million pesos daw. Bilhin natin," sabi ni Sandra, nagpapanggap na maalam sa sining. Tumango si Mateo, ang kanyang mga matay tuluyang nabighani sa eskultura na parabang may kung anong invisible na lubid ang humihila sa kanya. At ngayon, tinatawagan natin sa entablado ang artist sa likod ng koleksyong Pagbangon, Miss Elena Ocampo. Nang tumutok sa akin ang spotlight, huminga ako ng malalim at humakbang pasulong. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Mateo. Natigilan siya na parabang nakakita ng multo. Wala na ang simple at walang buhay na Elena. Ang nasa harap niya ay isang matagumpay, maningning at hindi naabot kamay na babae. Elena?" bulong niya. Ngunit nalunod ito sa malakas na palakpakan ng mga tao. Sa tabi niya, namutla si Sandra. At sa sandaling iyon, dalawang anghel ang tumakbo mula sa likod ng entablado. "Mama! Mama! Mama! Binilhan kami ni Tito Marco ng ice cream," sabi ni Miguel na ang mukha ang matangos na ilong. Ang malapad na noo ay eksaktong replika ng mukha ni Mateo de Villa sa ilalim ng matinding ilaw. Si Mateo, na ilang metro lang ang layo, ay napatingin kay Miguel tapos sa akin. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang kupita ng champagne na hawak niya ay nahulog at nabasag sa marmol na sahig. Kabanata 11. Ang paghahanap sa katotohanan. Umalis si Mateo na parang tumatakas, ngunit alam kong naitanim na ang binhi ng pagdududa. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya mapakali. Inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na imbestigahan ang lahat tungkol sa akin at sa mga bata. 2 araw lang, isang folder ang nasa mesa niya. Nakasulat doon, Elena Ocampo, nanganak ng kambal, lalaki at babae sa isang pampublikong ospital sa Palawan. Petsa ng kapanganakan, 8 buwan matapos ang kanilang diborsyo. Nanginig ang mga kamay ni Mateo. Posible kayang sa kanya nangyari ang himala, hindi kay Sandra? Naramdaman ni Sandra ang panganib. Bago pa man kumilos si Mateo, umaksyon na siya. Nagbayad siya ng mga troll farm para siraan ang habi. Biglang naglabasan sa social media ang mga post na nagsasabing ang aming mga produkto ay may nakalalasong kemikal. Kinansela ang mga order. Bumuhos ang mga reklamo. Ngunit sa halip na matakot, naging kalmado ako. Nagpatawag ako ng press conference sa aming pagawaan mismo sa Palawan. Ang habi ay hindi lang produkto, ito ang dangal ng pamilyang Ocampo at narito ang pruweba. Sa isang malaking screen, ipinakita ko ang isang CCTV footage mula sa aming bodega. Isang lalaking nakamaskara ang palihim na naglalagay ng likido sa aming mga materyales. Nang tanggalin niya ang maskara, kitang-kita ang mukha ng personal na driver ni Sandra at ang kasunod na audio recording ng kanilang pag-uusap. "Ma'am Sandra, tapos na po ang trabaho. Siguradong malulugi na yang si Elena. Pakitransfer na lang po
yung bayad. Nagkagulo ang mga reporter. Tumingin ako diretso sa mga kamera. Isusumite ko ang lahat ng ebidensyang ito sa pulisya. At sa taong nasa likod nito, tandaan mo, habang lalo mo akong sinusubukang ibagsak, lalo lang akong tumitibay. Ang presscon ay naging isang malaking tagumpay. Ang habi ay naging biktima at bumuhos ang simpatya at suporta. Nang hapong iyon, dumating si Mateo sa pagawaan. Binabati kita, sabi niya. Hindi ko akalaing gagawin yon ni Sandra. Kung nandito ka para ipagtanggol ang kerida mo, makaaalis ka na. Hindi, sabi niya. Nandito ako para sa mga bata. Para kay Miguel. Wala kang kinalaman sa mga anak ko, Mateo. Umalis ka na. Isinara ko ang pinto sa mukha niya. Kabanata 12. Ang dugo at ang luha. Mas lalong nag-alab ang pagdududa ni Mateo. Nalaman niyang nag-aaral si Miguel sa isang maliit na eskwelahan malapit sa amin. Isang araw, palihim siyang lumapit sa bakod. Miguel, di ba? Kaibigan ako ng mama mo, sabi niya. At sa pagkukunwaring inaalis ang isang tuyong dahon, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok ng bata. Dinala niya ito sa pinakamagaling na DNA testing center. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang resulta. Probability of paternity, 99.99%. Kasunod nito, bumalik siya sa doktor na nag-opera sa kanya. Kinumpirma ng doktor ang pambihirang kaso ng recanalization. Ang katotohanan ay masakit at malupit. Hindi siya baog at ang mas masakit, pinalayas niya ang sarili niyang mga anak at nag-alaga ng anak ng iba sa loob ng 5 taon. Naalala niya ang resulta ng DNA test nila ni MJ, ang anak ni Sandra, 0%. Isang hapon, sa gitna ng malakas na ulan, humarurot si Mateo papunta sa beach house kung saan nakatira si Sandra at ang anak nito. Inihagis niya ang 2 DNA result sa mukha ng babae. Ma'am Mateo, magpapaliwanag ako, umiiyak na sabi ni Sandra, lumuluhod sa kanyang paanan. Huwag mo akong hawakan. Sinipa niya ito palayo. Sa tingin mo, tanga ako? Pinakain mo sa akin ang anak mo sa driver mo sa loob ng 5 taon. Sinira mo ang kumpanya ko at sinubukan mong saktan ang tunay kong pamilya. Ipinakaladkad niya si Sandra at ang bata palabas ng bahay, walang anumang dala kundi ang suot sa katawan. Sa gitna ng ulan, sa malamig na putik, doon natapos ang pangarap ni Sandra. Ang karma ay mas mabilis at mas malupit kaysa sa kanyang inaasahan. Kabanata number 3. Ang presyo ng pagsisisi. Kinabukasan, bumalik si Mateo sa pagawaan, dala ang isang BDO private bank card at isang kontrata. Elena, alam ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Nariyan sa card ang 500 milyong piso. Ibigay mo sa akin ang custody ng mga bata o kung gusto mo, magpakasal tayo ulit. Tiningnan ko ang card pagkatapos ay siya. Sa mata niya, ang mga anak ko ay mga produkto pa ring may presyo. Kinuha ko ang card at ibinato sa dibdib niya. 500 milyon? Sa tingin mo ba nabibili ang mga anak ko? Sinabi ko na sayo, patay na ang tatay nila, 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ay isang lalaking mayaman sa pera, pero pulubi sa pagkatao. Nagiba ang anyo niya. Elena, huwag mo akong subukan. Ako ang ama nila. Kapag dinala kita sa korte, sa tingin mo mananalo ang isang tulad mo laban sa akin. Kapag hindi mo tinanggap ang alok ko, kukunin ko sila sayo at maiiwan kang walang-wala. Sige, malamig kong sagot. Magkita tayo sa korte. Tingnan natin kung ano ang magiging hatol ng hukom sa isang amang nang iwan sa kanyang buntis na asawa para sumama sa kerida. Nasa iyo ang pera, pero nasa akin ang katotohanan. At ang katotohanan, hinding-hindi nagsisinungaling. Kabanata 14. Ang hatol ng puso. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang mga abogado ni Mateo ay ginamit ang aking pagiging single mother at hindi stabiling pinagkakakitaan laban sa akin. Ginamit din nila ang nakaraan ng aking pamilya. Nagsimulang kumampi ang opinyon ng publiko kay Mateo, ang kaawa-awang ama. Naapektuhan nito ang mga bata.
Isang araw, nakita ko si Sofia na umiiyak sa eskwelahan. Mama, sabi nila masama ka raw kasi ayaw mo kaming ipakita kay Papa. Nang gabing iyon, kinausap ko sila. Mama, sabi ni Miguel na may matatag na boses na hindi akma sa kanyang edad, nakita kitang umiiyak dati. Sabi mo, pinalayas ka ni Papa Mateo noong umuulan. Hindi naman siya ang nag-alaga sa iyo noong may sakit ka, si Tito Marco. Siya ang nagpapaiyak sa iyo, Mama. Ayaw kong tumira sa taong nagpapasakit sa iyo. Ang mga salita ng aking anak ang nagbigay sa akin ng lakas. Hindi na ako mananahimik. Sa korte, sa gitna ng mainit na pagtatalo, isang hindi inaasahang testigo ang dumating, si Sandra. Ako po si Sandra Cruz, sabi niya. At narito po ako para magpatotoo laban kay Mateo de Villa. Ang lalaking yan, nang malaman niyang buntis si Elena, sinabi niyang sumpa at bastardo ang mga bata. Wala siyang karapatang maging ama. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nagmula sa mga bata mismo. Sa isang hiwalay na silid, tinanong sila ng hukom, gusto niyo bang tumira kasama si Papa Mateo niyo? Hindi po, sagot ni Miguel. Hindi ko po kailangan ng malaking bahay o mga laruan. Si Mama at si Papa Marco lang po ang kailangan ko. Itinuro niya si Mateo sa kabilang panig ng salamin. Siya po ang nagpaiyak kay Mama. Lalaki po ako, kaya kailangan kong protektahan si Mama. Ayaw ko pong tumira sa kanya. Kung pipilitin niyo po kami, tatakas po ako. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Napayuko si Mateo sa kanyang mesa, nanginginig ang mga balikat. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak. Natalo siya, hindi sa akin, kundi sa sarili niyang anak at sa kanyang malupit na nakaraan. Ang desisyon ng korte, sabi ng hukom, ang pangangalaga sa mga batang sina Miguel at Sofia Ocampo ay ipinagkakaloob sa kanilang ina, si Elena Ocampo. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng maningning na sikat ng araw. Bago ako tuluyang umalis, lumingon ako kay Mateo. Mateo, binili mo ang iyong kalayaan gamit ang 150 milyon noon. Ngayon, ang kapalit niyan ay habambuhay na kalungkutan. Tandaan mo, nabibili ng pera ang bahay pero hindi ang tahanan. Epilogo, ang pagtubos at kapayapaan. Ang pagkatalo sa korte ang naging simula ng tuluyang pagbagsak ni Mateo. Bumagsak ang stocks ng kanyang kumpanya at natanggal siya bilang CEO sa isang emergency shareholders meeting. Ikinulong niya ang sarili sa mansyon sa Forbes Park, kasama lamang ang alak at mga alaala. Ayon sa dati naming kasambahay, madalas daw siyang umuupo sa hapagkainan, nakatingin sa kawalan at binubulong ang aming mga pangalan. Elena, Miguel, patawarin niyo ako. Sa kabilang banda, ang buhay namin ay bumalik sa kapayapaan. Isang gabi, habang nagkakape kami ni Marco, sinabi ko sa kanya ang aking mga takot sa pag-aasawa. Elena, sabi niya, hawak ang aking kamay. Hindi ko kailangan ng papel o ng seremonya. Ang makita lang kayong masaya araw-araw, ang makasama kang humulma ng putik, ang makakain ng luto mo pamilya, na yon para sa akin. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Ang kanyang mga salita ang tuluyang tumunaw sa yelo sa aking puso. Ilang buwan matapos ang paglilitis, si Mateo ay naaksidente sa sasakyan. Lasing. Ako ang tinawagan ng ospital dahil ako pa rin ang nasa emergency contact niya. Pumunta ako, walang ibang dumalaw sa kanya. Sa kanyang paggising, nakita niya ako sa tabi niya. May dalang mainit na lugaw. Patawad, hirap niyang sabi, umiiyak. Pinakain ko siya. At sa gitna ng kanyang mga hikbi, sinabi niya, maging masaya ka sana kay Marco, mas karapat dapat siya sa'yo. Iyon ang huling beses na nagkausap kami. Ibinenta niya ang lahat ng ari-arian niya sa Pilipinas at lumipad papuntang Amerika. Nag-iwan siya ng isang trust fund para sa mga bata na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso.
Ito na lang ang responsibilidad na magagawa ko bilang isang walang kwentang ama na kasulat sa kanyang liham. Lumipas ang mga taon. Ang hobby ay lumago. Nagtayo ako ng isang sentro para sa mga single mother para turuan sila ng sining ng pagpapalayok. Sa aking mapudalawan na kaarawan, lumuhod si Marco sa harap ko. Hindi dala ang isang diamanting singsing, kundi isang singsing na gawa sa seramika na siya mismo ang gumawa. Elena, pakakasalan mo ba ako? Umiiyak akong tumango. Papa Marco, Mama, magpapakasal na sila, sigaw ng mga bata at niyakap kaming dalawa. 3 taon pa ang lumipas. Ako, si Marco at ang mga bata ay masayang namumuhay sa aming maliit na paraiso sa Palawan. Isang hapon, nakatanggap ako ng isang text message mula sa isang US number. Isang larawan ng isang tanawing nababalutan ng niebe at isang maikling mensahe. Happy birthday, Elena. Dito, maganda ang snow pero malamig. Sana, kung nasaan ka man, laging mainit ang sikat ng araw. Maging payapa ka. Ngumiti ako at ibinaba ang telepono. Alam kong si Mateo iyon. Ang aming kwento ay tuluyan nang nagwakas sa kapatawaran at pagpapalaya. Tumingin ako sa aking pamilya sa sikat ng araw na nagbibigay kulay sa aming pagawaan. Natutunan ko na ang buhay ay parang isang kimpal ng putik. Sa simula, wala itong hugis. Ngunit sa pamamagitan ng pagsubok ng tadhana at sa init ng apoy ng paghihirap, nahuhulma ito upang maging isang bagay na matatag at maganda. Ang sakit ng nakaraan ang siyang humulma sa kung sino ako ngayon. At sa sarili kong kaharian, natagpuan ko ang aking sarili, hindi bilang biktima, kundi bilang ang reyna ng aking sariling pinaghirapang habihin na bukas.